So ayun guys, ngayong araw magpupurga po tayo ng ating mga alagang baboy na hindi po tayo gagamit ng anumang pamurgang mga gamot. So dapat sa ating mga babuyan, dapat meron po tayong ganitong mga dahon-dahon para gamitin po natin sa pamurga o paggamot po sa mga ating mga alagang nagtatae or mabasa yung kanilang mga dumi. So ginagawa po natin ang pagpupurga gamit ang mga dahong ito twice a week para maiwasan po natin ang pagdevelop ng mga parasites or mga worms sa bitokan ng ating mga baboy na nagsasanhi po ng mga galis at pamamayat ng ating mga alaga. Bale, ang ginagamit po nating dahong herbal sa pamurga sa ating mga baboy ay itong dahon ng ipil-ipil. So piliin po natin itong bagong dahon ng halaman para nakakitiyak po tayong fresh ang dahon at wala pang dumapong mga uod o mga insekto sa dahon na ating ipapakain sa ating mga alaga. Madali lang naman pong hanapin ang dahon ito dahil kahit saan pwede po itong tumubo. So tingnan nyo po ang ating mga paligid, lalong-lalo po sa ating bakuran, sa ating babuyan, kung meron po tayong ganito, at mainam po ito para sa pamurga sa ating mga baboy at pampagana rin po sa pagkain ng ating mga alaga. So yun guys, kumuha lang po tayo ng sapat na dahon para sa ating pagpapakain o sa ating pagpupurga sa ating mga alaga. At itong dahon ng ipil-ipil, kung masobran po natin sa pagkain sa ating mga alagang baboy, ay meron pong tendency na magtatay ang ating mga alaga. Dahil pansin ko sa aking mga alagang kambing, kung ito'y nasobra nila sa pagkain, ay nagtatae po ang aking mga alagang kambing. So bale, pakonti-konti lamang po ang ating pagbigay upang maiwasan ang kanilang pagtatae. So since na twice a week naman po ang ating pagbibigay ng dahon ng ipil-ipil, dahan-dahanin po natin ang pagbibigay sa kanila. Ayan. So bale, magdadalawa at kalahating buwan ng aking mga alaga at makikita nyo po ang resulta ng aking ginagawang pagpupurga every week. Gamit lamang po ang dahon ng ipil-ipil. Dito naman po sa kabilang kulungan, so may napansin po tayong basa po yung dumi ng ating isang alagang baboy ito. O yan, basa po yung kanyang dumi. Mapapansin po natin sa pitan ng ating alaga niyan. Kung ganyan po karumi ang pit ng ating mga alaga, sigurado ay basa po ang kanilang mga dumi. So yan. So ang gagamitin naman po natin dito para masolusyon po ang ating alaga sa kanyang pagdudumi, ay pwede po tayong gumamit ng dahon. Ito po ay gagamitin po natin para sa pagkontrol sa basang tae ng ating mga alaga. Ito naman po ang ating ginagamit. Ito pong dahon ng saging. Ito po ay makikita po natin sa ating mga paligid o sa ating kapitbahay. So dapat magaling lamang po tayong humingi kung wala po tayong tanim na ganito. So itong dahon ng saging, ito po ay yung nakarolyo, yung hindi pa bumuka yung dahon.
So ayan, para fresh po yung dahon nito para ibigay sa ating mga alaga. So ayan, gustong gusto po ng ating mga alagang baboy yung dahon na ito. At kahit masobran po natin ang pagbibigay ng ganitong dahon, ay hindi po siya o hindi po sila tatae dahil yung dahon nito ay pampatigas ng dumi ng baboy. So yan. Pwede naman po yung stem ng saging yung nasa loob, yung matigas na portion ng stem ng saging. Pero pag ginawa po natin yon, siguradong maubos po yung saging po natin. So habang lumalaki po ang ating mga saging, yung dahon mo na yung ipapakain natin sa ating mga alaga. Total pure feeds naman po ang ginagamit po natin at hindi po dahon-dahon lamang po or yung stem ng saging ang ating pinapakain sa ating mga alaga. So ito, pakain na po natin. So yan, maingay po sila dahil nasanay po na silang kumain ng ganitong dahon pagkatapos silang kumain. So ito, panghimagas na rin po nila ito. Yan. Ayan, gustong gusto nilang kainin yan. Sa mga nagtatanong po pala kung gaano ba kadalas ang pagpapakain po natin ng ganitong dahon, yung dahon po ng saging, ay pwede pong araw-araw po yan pagkatapos silang kumain sa umaga. Para may gana pa rin po silang kumain or maganahan palalo silang kumain pagdating na po ng tanghali. So ayan, pang-control po ito sa pagtatain ng ating mga alagang baboy. Dahil ang baboy, kung mainit, napakalakas uminom yan. So ayan, kahit may tubig na po ang kanilang pagkain, kung mainit po ang panahon, sigurado pong maghanap po ng tubig niyan dahil mainit po ang katawan ng baboy. Ayan. So ayun guys, sana nakatulong na naman ang vlog kong ito para mabigyan kayo ng ideya kung paano ba natin purgahin ang ating mga alagang baboy gamit ang mga herbal na dahon na nakikita natin sa ating mga paligid, lalong-lalo na sa ating mga babuyan. Kaya wag pong kakalimutang mag-like at mag-subscribe sa aking channel para updated kayo sa aking mga susunod na videos. Salamat!